Marco. Sarap natin ito. Tayo magkasama lahat. Alam niyo po, nung sinimulan namin yung krusada kontra Dinastia, 2012, dahil nakikita namin sa mula pa lang ng Constitutional Convention, nagpasan nila ng final reading yung ating Constitution. Sorry, Tol. Takpang kita, pare. Sorry. Establishment of political dynasties. Pero nung naipasa na at nag-referendum tayo, ikinisa yung Constitution, yung Section 26 na dagdagan ng kama as defined by law. Dahil may mga dinastiya na noon na nakaipit sa noong 1987. Tatlong katangian po ng Pilipino ang pinakailangan nating harapin, ayusin, bago natin maipasa ang tunay na samahan na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ano yung mga tatlong yun? Pwedeng YIS, pwedeng SIY. Pero ito po, number 1, swapang. Number 2, inggit. At number 3, yabang. Yan pong tatlong katangian, kaya sumobra na at nagkapatong-patong na ang political dynasties sa ating bansa. Alam niyo po, itong mga katangian na ito ang naghihiwa-hiwalay din sa ating mga Pilipino. Para tayo iba-ibang gulay. Pero kung pagsasama-samahin na ng pagkakaisa, para na rin tayo okoy. Kaya, sana, nakinig ang ating mga sinaunang mga namuno sa ating bansa sapagkat ang Constitution sinasabi na bawal ang political dynasty. Ang COMELEC, isang constitutional body. Dapat yun sinimulan na nila noong 1987 na bawal kahit first degree, bawal ang political dynasties. At hintayin na lang nila i-define ng ating Kongreso kung hanggang saan ang limitasyon ng political dynasty. Second degree, third degree, fourth degree. Hindi po natupad yan sapagkat lahat naging bayaran. Ang usapan dito, inggit, swapang, yabang. Gusto nila, yung mga lagay nila, na ipanalo nila, naging milyonaryo. Dapat sila din sa COMELEC. At yung mga nalungkot naman dyan, nagsimula tayo sa Legal Research Fund, LRF, noong 1992. Sinimulan niya ng LRF, naging CDF, yung CDF, naging 30 million bawat kumasto. Tapos naging PIDA. Pinagbawal ng ating Korte Suprema ang PIDA. Pero ang court, bakit hindi natin natanggal? May alis. Bakit? Sapagkat lahat na namumuno sa dami ng kanilang perang ninakaw sa taong bayan, kaya na nilang i-shape ang narrative ng bawat Pilipino. Mas gusto nilang hiwa-hiwalay tayo at nang hindi tayo maging okoy na napakasarap para sa ating pantalasa. Alam niyo, mga kaibigan, minsan nakakalungkot na dahil eto na naman tayo, may pinasa in third reading, hanip ang bilis. Ang principal sponsor, parehong malalaking political dynasty. Ang isa sa kanila namumuno sa ating bansa ngayon. Ngunit, harapin na lang natin sa mga katangian nitong batas na gusto nilang ipasa. Huwag na natin gawing personal sapagkat alam na natin mula ng araw na iniluklok sila, tayo na ang kalaban nila. Gumawa sila ng mga batas to give protection to them. Protecting them from us, the taong bayan. Tama na sana. Tama na. Kaya kasunod ng kampanya nito, kinakailangan natin siguro ikampanya na
lahat ng naupo na, kahit sa terno na, paggabi na natin, wala silang ginawa. Ang ating konstitusyon, pinagkabawal din, na dapat ang senador, 12 years lang magsisilbi. Ilang senador natin ang magka-24 years na sa Senado. Dahil sa kanilang interpretasyon, pwede silang tumakbo muli. Ngunit lahat ng framers ng ating Constitution, alam nila, limit hanggang 12 years. Walang pahinga, balik ulit. See, as a senior citizen, alam ko ang pinagmulan at ang naging katapusan ng ating paglalaban. Kaya yung ibang mga seniors dito, dapat tayo mga kakaisa. Sinasabi natin dyan ang mga jealousy, huwag dito. Huwag muna natin sila asahan. Kailangan silang matutunan sa mga nakatatanda. Critical po ang anti-political dynasty bill. Critical. Pag ito na ipasa, wala na. Tandaan nyo, parang yung sinabi natin ng kampanya ng 2013, pag lubaga na pa ang political dynasty, tandaan ninyo, paghahati-hatian ng Pilipinas by region, by province, by LGUs. And it is happening. And they are proud of it dahil naloko nila tayo. Kaya ako, sawa na po, gusto ko na sana mag-retire. Pero kahit dito sa pulwagang ganito, minsan yung mga naging kasama natin, iba rin ang tingin sa atin kasi nagiging personalan. Inggit, yabang, swapang. Itigil yan at magmumula ang pagkakaisa ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas.